Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Usapang Tito Manny. Meron po akong nabasang post dito. No Remittance Day on March 28 to April 4, 2025 for all Filipinos around the world. Kasi nga po bukas ay birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at magkakaisa daw lahat ng OFW sa buong mundo na hindi magpapadala ng remittances for 1 week mula March 28 to April 4 para sa lahat daw ng Filipinos sa buong mundo. Teka muna, ang tanong dyan, lahat ba ng OFW sa buong mundo ay maka-Duterte o iilang porsyento lang ang mga maka-Duterteng OFW? Hindi naman po kasi natin maaalis na talagang meron pa rin mga supporters itong si former president kahit na alam na nila na siya ay isang mamamatay tao. Yan po hindi po fake news dahil galing po mismo kay Duterte na inaamin niya na marami na siyang napatay, na siya ay nag-uutos sa kanyang mga polis na pumatay at meron pa nga siyang Davao Death Squad kung saan sa isang hearing sa Kongreso ay binukupan niya na si Ronald De La Rosa ay miyembro ng Davao Death Squad. Ang contention kasi ng mga DDS, di bali na daw na may libo-libong napatay, basta safe naman daw ang milyon-milyon. Ganun ba talaga yon? Does the end justify the means? Ako hindi Sa tingin ko, the end will never justify the means. Tumahimik nga, naging safe nga yung marami kung libo-libo naman ang napatay nang hindi nabigyan ng due process. Ito ang pinagmamalaki ninyo? Pues, nagkakamali po kayo. Dahil kokonti lang ang mga natitirang supporters nitong mga Duterte. Kung akala ninyo dahil maiingay lang sila, panay ang labas nila, rally dito, rally doon, para daw makapagpakita ng suporta, napakaliit na porsyento po yan. Kung ikukumpara ninyo sa dami ng mga Pilipino ngayon na mas naniniwala sa katotohanan na dapat mabigyan ng hustisya yung mga naging biktima ng EJK ni former President. So itong gagawin nilang no remittance day mula bukas March 28 hanggang April 4, sa tingin niyo makakaapekto ito sa gobyerno natin? Akala niyo mapipilayan niyo ang gobyerno natin? Sino ba ang tatamaan kung ito tutuloy niyo? Hindi ba kayong nagpapauto dito sa mga vloggers na hinahamon kayong huwag magpadala ng inyong remittances? Sino ba ang tatamaan yan? Sino ba ang magugutom? Kaninong pamilya ba ang hindi kakain? Sa mga Duterte ba? Kahit na hindi kayo magpadala at magutom ang pamilya ninyo, kakain pa rin po ang mga Duterte. Ito mga DDS vloggers na nag-uudyok sa inyo na huwag magpadala ng pera. Magugutom ba sila? Hindi. Sino ang tatamaan? Kayo na madaling mauto. At akala ninyo makakaperwisyo yung isang linggong hindi nyo pagre-remit? And again, iilang porsyento lang kayo mga DDS na OFWs. Okay, sige, ituloy nyo yan. Magpauto kayo sa mga vloggers na hindi naman maaapektuhan. Mag-isip-isip kayo. Wala pong ibang tatamaan ito kung hindi kayo. At sigurado ba kayo, kung meron man mga OFW na DDS na sinabing gagawin ito, hindi sila magre-remit, paano kayo nakakasigurado na gagawin nila ito na hindi magre-remit? Malalaman nyo ba? Meron ba kayong listahan ng mga pangalan ng mga OFWs? Nakasisiguro ba kayo na hindi nga sila magpapadala ng pera? Ano akala nyo sa mga OFWs natin? Uto-uto? Well, kung magpapauto sila, uto-uto nga. Mantakay ninyo para maipagtanggol ang isang taong nasa ICC. Bakit nasa ICC? Dahil may mga kaso. Ano yung mga kaso? Ang bigat. Crimes against humanity. Buti pa nga siya nabigyan ng due process. Yung mga napatay sa EJK, nabigyan ba ng hustisya? Nabigyan ba ng due process? May nagpadala nga sa akin ng video nitong si Maharlika na inuudyokan ang mga OFWs na huwag magpadala ng remittances simula March 28. Ipakita daw ang bangis ng mga OFWs. Tingnan natin kung talagang maglalabas kayo ng bangis. Sige, huwag kayong magpadala ng remittances ninyo. Sino ba ang magugutom? At yung mga asawa nyo rito sa Pilipinas, papayag ba sila na hindi kayo magpapadala? At teka muna, 1 linggo lang yan So yung iba, sasama, makikilahok, hindi magpapadala ng remittances nila for 1 week. Samantalang next week lang, pwede na nilang ipadala yan ulit. So, ano ang napatunayan ninyo? Dapat ang gawin ninyo,
Huwag kayong magpapadala ng remittances hanggat hindi napapauwi si dating Pangulo dito sa Pilipinas. Bibilib ako sa inyong mga OFW sa DDS na talagang kayo ay loyal kay Digong. Huwag lang isang linggo. Gawin ninyo hanggat hindi siya nakakabalik ng Pilipinas. Huwag kayong magpadala ng pera dito. Hayaan yung magutom ang pamilya ninyo. Pero kung magpapauto kayo sa mga tulad ni Maharlika, na hindi naman magugutom kung hindi kayo magpapadala ng pera dito sa Pilipinas, bahala kayo sa buhay ninyo. Kung hanggang ngayon ay nagpapauto kayo sa mga gantong klaseng tao, nasa sa inyo na po yan. Pero sana, haba-habaan nyo naman. Isang linggo lang yun eh. Anong magiging epekto nun sa ating ekonomiya? Isang linggong walang remittance, tapos next week pwede nyo na ipadala dahil tapos na yung 1 week. At saka, ang tanong ko, lahat ba ng OFW sa buong mundo, sa iba't ibang panig ng mundo, ay pare-pareho ng araw ng pag-remit sa Pilipinas? O matutulad lang din yung pagbabantang yan doon sa ibang pagbabanta ng mga DDS na wala namang nangyari? Tulad nitong hunger strike na sinasabi nila na dapat naganap noong March 12, 2025 sa EDSA Shrine. Galing ito sa Duterte Diehard Supporters Alliance Movement, Federation of the Philippines, Hunger Strike, Duterte Supporters Movement, No Eating until Duterte is set free. O tanong ko, nandun pa ba itong mga nag-hunger strike na to? O meron bang nag-hunger strike? Balita ko, wala naman. At kung meron daw lumahok dyan sa hunger strike na yan, kanya-kanya naman daw din ng dala ng pagkain. So anong klaseng hunger strike yan? O hanggang ngayon, nasa dehig pa si Duterte. Nasaan na yung mga nag-hunger strike? Ito may naglabas dito. DDS hunger strike. 1 year or until Tatay Digong is freed from March 28, 2025 until 2026. Maganda yan. Hunger strike pa rin. Tulad nung isang hunger strike sa EDSA Shrine na wala namang nagutom dahil wala namang sumipot, ito kasabay nito bukas. Yung non-remittance na isang linggo lang, ito naman isang taon. Hunger strike din sila. Hindi sila kakain ng isang taon or until mapalaya si Digong. So kung mas maagang mapalaya si Digong, saka lang sila kakain. Kung abuti ng isang taon, saka pa lang sila kakain. Kung abuti ng 4 o 8 taon, buhay pa kaya sila? Ito pang isang pagbabanta ng mga DDS. Sama-sama tayo sa EDSA. Hunger strike. Patalsikin si BBM. Hindi kakain hanggat hindi presidente si Sara si Sara Duterte. Ang mga isip ng mga DDS na to. Hunger strike pa rin. O bakit wala nag-hunger strike? 3 na to. Nung March 12, wala naman nangyari. Ito naman, hunger strike para patalsikin si BBM. Hindi sila kakain hanggat hindi nagiging presidente si Sara Duterte. Paano kung sa 2028, kung tatakbo siya or hindi na maging presidente si Sara, hindi na talaga yung kakain? Sino ang mahihirapan? Di kayo. O ito rin na yung mag-hunger strike naman hanggat hindi napapalaya si Digong. Katawa talaga itong mga DDS. Hanggang pagbabanta na lang kayo. Mag-people power na lang kasi kayo. Pakinggan nyo yung panawagan ni Harry Roque. Magpunta na daw lahat sa EDSA. Samantalang siya, nowhere to be found. Saka lang siya nagpakita doon sa dahig. Akala niya isa siya sa magiging abogado ni Digong. Pero hindi po nangyari yun. Hindi siya kinuwang abogado ni Sara para sa tatay niya. Kasi nga naman, kung matuloy na maging abogado si Harry Roque ni Digong, walang panalo yan, matatalo yan. Dahil tandaan ninyo, nung anti-Duterte pa si Harry Roque, nagpapakalat siya, nananawagan siya, na wag daw iboto itong mamamatay tao na to. Pinaninindigan niya na murderer si Rodrigo Duterte. Pero ngayon, todo tanggol. So kung magiging abogado itong si Harry Roque ni Digong at ipakita at ipalabas sa ICC yung mga panawagan ni Harry Roque na wag iboto ang isang mamamatay tao, talo na yung kaso. Dahil yung magiging abogado supposedly ni Digong na si Harry Roque ay nagpahayag at sinabing mamamatay tao, wag niyong iboto yan dahil murderer yan. Tapos siya pa mismo ang magtatanggol kay Digong sa ICC. Hindi ba conflict of interest? So doon po sa mga sasali sa No Remittance Week,
haba-habaan nyo naman para bumilib naman kami, para maniwala kami na talagang ipagtatanggol nyo si Rodrigo Duterte. Huwag kayong magpadala ng remittance ninyo. Dapat ipakita ninyo ang bangis na mga OFWs. Na akala mo naman lahat ng OFW sa buong mundo ay maka-Duterte. Magbasa nga kayo ng mga comments na ibang mga OFWs sa abroad. Ang sinasabi nila, huwag daw silang idamay sa kalokohan itong mga DDS na mga OFWs na to. Kung gusto nila huwag magpadala, nasa kanila yan. Huwag na silang mandamay. Sabi pa ng isang OFW, hindi kami uto-uto para magpauto sa inyo. Pero gusto ko pong basahin itong post ng isang OFW natin. Basahin ko po yung post niya. Mahal kong mga kapwa Pilipino, ang tunay na pagmamahal sa ating bayan ay hindi pagsamba sa isang tao o partido, kundi ang aktwal na pagsuporta sa ating ekonomiya, hustisya at kinabukasan. Sa March 28, mag-remit tayo hindi dahil sa isang politiko, kundi para sa ating pamilya at bansa. Ang ating pinaghirapan abroad ay isang malaking tulong sa ekonomiya ng Pilipinas at ito ang tunay na suporta sa ating bayan. Huwag tayong magpadala sa panlilinlang ng sino mang leader na hindi nirirespeto ang buhay, karapatan at soberanya ng ating bansa. Ang katarungan ay para sa lahat, lalo na sa mga hindi nabigyan nito noon. Mag-remit tayo para sa ating bansa, hindi para sa abusadong leader. Maging mapanuri, hindi bulag sa katotohanan. Ipaglaban ang hustisya at karapatan ng bawat Pilipino. Mahal natin ang Pilipinas. Hindi tayo pro-China, kundi pro-Pilipinas. Sa huli, hindi isang tao ang magtatakda ng kinabukasan ng ating bayan, kundi tayong lahat na nagmamahal sa Pilipinas. So sa tingin ninyo, 100% ng ating mga OFWs sa iba't ibang panig ng mundo ay maka-Duterte? At bilang tugon ng mga anti-DDS sa kanilang banta na huwag mag-remit ng kanilang pera sa kanilang mga pamilya, ito po ang buwelta nila. Wala kaming pakialam kung ayaw ninyong mag-remit. Ang importante na i-remit na namin si Duterte sa ICC. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.